Bakit hindi na pwede ma-recover ang Titanic sa ilalim ng dagat? Halos isang siglo na nakakalipas nang lumubog ang Titanic. Pero ano pa ba ang estado ng barkong ito? At may paraan pa ba para may angat ito mula sa ilalim ng dagat? Pero kung bago ka pa lang sa munting channel na ito, baka naman pwedeng humingi ng favor sa inyong mga idol. Pakipindot lang po ang subscribe button bilang suporta sa ating munting channel at dagdag na rin sa ating kaalaman. Maraming salamat po. Dahil ang channel na ito ay nagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa hindi pa nating nalalaman. Tara na mga idol, umpisahan na natin ang kabuuan ng bidyong ito. Ang pelikulang Titanic ay isa sa mga pinilahan sa takilya noong 1990s. Marami ang napaiyak sa kwento ni Jack at ni Rose. Sa katunayan ay nakakuha pa nga ang pelikula ng $659 million nang mai-release ito noong 1997. Hindi nalingid sa ating kalaman na lumubog ang Titanic na makabangga ito ng icebergs. Ito ay matapos sabihin ng gumawa ng barko na kahit ang Panginoon ay hindi daw kaya palubugin ito. Alam din natin na walang magandang mangyayari kapag hinamo ng mga simpleng tao lang ang isang Diyos. Kung kaya't magpahanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ng tubig ang barkong Titanic. Ngunit bakit nga ba hindi kinukuha ito sa ilalim ng dagat upang kumpunuhin? At ang mas malaking tanong naman, at kung maaari pa bang may angat ang Titanic? Mula sa literal na pagkalugmok nito. At yan ang ating alamin. Bago natin alamin kung ano nga ba nangyari sa napakalaking barkong ito, ay silipin muna natin muli ang kasaysayan nito. Kung paano ito ginawa at kung bakit napakasikat nito noong 1990s kasi mga idol ay napakalaking industriya ng pagbabarko. Maraming mga tao ang yumayaman dahil dito kung kaya't napakahigpit ng competition. Ang White Star Line at Coulard, ang dalawang higanting shipping line, ang nangunguna sa kalakaran ito. Sila ay mga kagalang-galang sa British companies na may dalawang napakagandang barko na hinirang bilang pinakasophistikado sa panahong iyon. Nagsimulang magsakay ng pasahero ang barkong Mauretania na pagmamay-ari ng Cunard noong 1907. Agad ito nagtakda ng record para sa pinakamabilis na barko sa karagatan na umaabot ang bilis hanggang 23.69 knots. Hinawakan nila ang titulong ito sa loob ng 22 taon. Hindi naman nagpatalo ang White Star at nag-isip sila ng paraan kung paano matalo ang Cunard. At dahil hindi kaya nilang pantayan ang bilis ng Mauretania, ay nag-isip na lang sila ng gumawa ng barko na magiging tanyag hindi lang dahil sa bilis nito. At kung hindi dahil sa serbisyo na kaya nitong ibigay sa mga sumasakay, dito na nabuo ang konsepto na gumawa ng tatlong barko na tatawagin na Olympic, Britannic at Titanic. Si Thomas Andros ang unang disenyo ng sister ship ng Olympic at Titanic na sinimulang gawin noong 1909 at pinahayag nila sa publiko. Ang Titanic daw ay mayroon magandang restaurant, 4 na elevator at swimming pool. Hindi lang yan, siniguro pa nila sa publiko na ligtas sumakay sa Titanic dahil mayroon itong 16 na kompartamento na mayroon mga pintuan na hindi madaling pasukin ng tubig, kung kaya tinawag pa nga ang barko na ito na unsinkable o hindi na kailanman lulubog. Dumaan sa mahabang pagdidisenyo at maraming testing ang Titanic bago pa man tuluyan ibuksan para sa publiko. Ang pangunahing paglayag ng Titanic ay noong April 10, 1912 na may biyahe mula sa inland papuntang New York. Naging tanyag din ang palayo ng Titanic na millionaire vessel. Siyempre, ang kapitan nito ay tinawag din na millionaire's captain dahil karamihan ng mga sakay nito ay mayayaman. Sina William Thomas Stead ay isang journalist at ang mag-asawang Isidoro at Aida Estrin ay ilan lang sa mga prominenteng tao na sakay nito.
Mayroon 2,200 ang mga tao ang sakay ng Titanic sa unang paglalakbay nito. Kalahati dito pasahero at ang kalahati ang crew ng barko. Sigurado akong kabisado na ninyo ang susunod na mga pangyayari. Sa kaligitnaan ng Atlantic Ocean ay sumagi ang Titanic sa isang iceberg. Kagad tiningnan ng crew ang nangyari sa barko at nalaman nila na ang pinakamalaking nilang kompartamento ay sira na. Kung kaya't napilitan sila mag-evacuate mula sa barko na una isakay ang mga bata at mga babae sa mga lifeboats. Nagpadala na rin sila ng mensahe na humihingi ng tulong sa mga barko na malapit sa area nila. Ngunit hindi sapat ang ginawa nilang ito at nasa 1,500 na tao ang nawalan ng buhay sa barkong iyon. Dahil malimit pa lang ang teknolohiya noong araw, ay hindi matukoy ng mga search team kung nasaan ang Titanic. Noong 1985, 73 years matapos lumubog ang unsinkable ship, ay sa wakas natagpuan din ito. Si Dr. Robert Ballard ang siyang nanguna sa expedition ng Amerika at ng France upang ma-recover ang Titanic. Ginamit nila ang isang submersible vessel na may dalawang kamera 13,000 feet sa ilalim ng Atlantic Ocean. Noong September 1, 1985 ay nakapag-transmit ang device na ito ng mga imahe ng Titanic. Makikita sa imahe na ang barko ay nahati sa gitna. Ang sa unang parte nito ay makikita mo pa ang forma ng Titanic, ngunit hindi na ito kaso sa likuran nito, sapagkat makikita mo na lamang ang isang shipwreck o isang sirang barko. Makikita din ang mga organismo na nakakabit dito na para bang kalawang. Tinatawag itong restacle ng mga esperto. Ito ay mga microorganism na kumakain ng bakal, kung kaya't dito sila namumuhay at nagpaparami sa Titanic. Isipin mo na lang na ang pinakadakilang barko noon unang panahon ay isa na lamang pagkain. Organism ngayon sa ilalim ng dagat, ngunit bakit nga ba hindi pa nila hinahatak pataas ang Titanic? Mahirap bang kunin ito kahit na mataas ng antas ang teknolohiya natin ngayon? Tama, napakahirap buhatin ang Titanic sa laki naman ng barkong ito, kung kaya bigo ang magtatangkang i-rescue ito. Maraming naging plano upang ma-recover lamang ang barkong ito, tulad ng paggamit ng isang crane na ilalagay sa mga salvage vessel. Mayroon ng mga kakaibang suggestion tulad ng i-press ang barko upang umangat ito, gumamit ng mga helium balloons o di kaya maglagay ng mga pimpong balls sa ilalim ng barko. Ang mabuhat ito, ngunit mayroon isang plano na ginawa ang salvage team ng RMS Titanic ay INSEE noong 1985, kung saan na-recover nito ang 300 square section ng starboard hull ng barko. At ito na 20 tons na nakuha nilang parties ng barko. At hindi lang yun, mahigit 5,000 artifacts din ang nasagip ng salvage team. Sa recovery nilang iyon, ilan sa mga ito ay ang mga alahas, laruan, pinggan at mga kagamitang pangbarko. Ngunit pagkatapos ng rescue na ito ay wala na muling naganap pagpaplano, bumaba pa ulit dito. Ayon kasi sa mga eksperto, sa paglipas ng panahon ay tinutunaw ng acid galing sa tubig dagat ang barko. Kung kaya't kapag pinilit nilang iangat ito, baka madurog lamang ito. Kinakalawang na din ang barko, sinyalis na paubos na talaga ang integridad nito. Inaasahan ng mga eksperto na tuluyan ng matutunaw ng mga microorganism na nakatira sa Titanic ang barko sa taong 2030. Ngunit nakareserba naman ang mga kagamitan na nakuha dito dahil sa batas na sinaad ng UNESCO. Nabawal ibinta ang mga kagamitan na na-recover mula dito, kaya kahit mawala man ang Titanic ay may sasabuhay pa din natin. Ang kadakilaan ng barkong ito at ang aral na iniwan ng trahedya sa pamamagitan ng mga artifacts na nakuha dito. Pero kung ikaw naman ay mayroon
$4.9 million ay pwede kang sumakay sa submarine ng Ocean Gate. Isang expedition company, isasama kanila sa kanilang pagsurvey sa Titanic. O di kaya manood ka na lang ng pinikulang Titanic, mas makakatipid ka pa dun. Isa lang ang kwento ng Titanic na nagpapaalala sa atin na kahit gaano kataas ang narating natin sa buhay, kung hindi tayo mag-iingat at magiging hambog pa sa mata ng tao at ng Diyos, siguradong hindi maganda ang ating kalalabasan. Naway maging aral sa ating lahat ang kwento natin ngayong araw na palagi tayo magpakumbaba anuman ang estado na mayroon tayo. At mas mahalaga pa din sa huli kung ano ang tingin sa atin ng Diyos at hindi ang yaman na mayroon tayo sa mundong ito. Ikaw, idol, anong masasabi mo sa kwentong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!